Hello guys, welcome sa ating bagong video. Naghahanap ka ba ng dashcam? Totoo, to be honest, mahirap talagang maghanap ng dashcam ngayon kasi napakaraming available. Iba't ibang brands, iba't ibang price range, may high-end, may mid-range, may entry-level. Kaya ang hirap talaga, no? Minsan limited lang din yung budget natin. Mahirap din mamili. Paano ko yung budget mo is pang entry-level na dashcam? Ano kaya yung marerecommend ko na dashcam? Ngayon, pag-usapan natin itong 70mm M310 dashcam. Ano-ano ba yung mga features nito? Ito ba yung masasabi mong best dashcam na entry-level price range? At kamusta kaya yung mga shot and footages niya? Yan at ang iba pa mga sasagutin natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So, bago natin i-unbox at i-install ito guys, no, pag-usapan muna natin yung specs ng camera na to. Pero bago yan, gusto ko lang na quick disclaimer, no. Bagaman pinadalan tayo ng 70mm ng unit nito, no, hindi naman nila sponsored yung video na to. So, honest opinion pa rin yung mga sasabihin ko sa video na to. So, doon tayo sa specs niya, no. Ang kanyang aperture ay f2.0. So, talaga may expect mo na maganda yung low light performance niya. 3 megapixel sensor to at ang maximum resolution niya ay 2K QHD. 2304 by 1296 pixel yung kanyang max resolution. Viewing angle is 130 degrees, not super wide but enough para makapture yung mga details sa harapan. Meron tong collision detection system with built-in gravity sensor o G sensor. Nag-i-start siya ng automatic emergency recording kapag na-detect niyang may parang aksidente. At yung emergency recording na yun, hindi yun matatakpan ng iba pang mga footages. Masasave siya sa SD card. No? Meron din siyang 24-hour parking surveillance with the 70mm hardware kit. No, ito yun, 70mm hardware kit. Sold separately to kung gusto niyo siyang magkaroon ng 24-hour surveillance para safe na safe kayo kahit naka-park. Meron din siyang time-lapse recording ng 24-hour surveillance. Ano? At hindi lang yan, meron din tong voice control support kasi wala tong screen. No? Kaya may utilize mo talaga yung voice control support niya like take photos and videos, turn on or off yung audio, turn on or off yung hotspot. Tapos, ang benefit niya, hindi mo kailangan magpipipindot, mapo-focus yung hands mo sa driving talaga. At ganoon din, ito ay may Type-C interface, yung kanyang port, kaya talagang mabilis yung data transfer at saka higher power delivery. So, yun yung mga quick specs nito. So, proceed tayo ngayon sa unboxing. Okay, so unbox na natin tong 70mm M310 guys. So, pag binuksan nyo yung box niya, madali lang. Una agad bubungad sa inyo yung kanyang document sleeve o yung owner's manual. Napakakapal, no? Hindi nyo naman babasahin to, di ba? O yun, tabi na natin. No, meron din siyang kasamang dalawang electrostatic film para kapag ilalagay nyo siya sa inyong windshield na may tint, hindi siya direktang nakadikit yung 3M doon. Merong added protection para madali nyo siyang tanggalin at ikabit. No, ano pa? Tingnan natin yung mga nandito. Meron siyang kasamang prying tool, guys, no? Ganda, no? Tsaka aesthetic, black. No, kasi pagka ilalagay nyo yung mga wires niya, itatago nyo, madali nyo yung makukot-kot yung mga panels ng inyong sasakyan. Meron din siyang kasamang 12-volt socket na USB Type-A. No, yan. No, entry level, so yun ang expect natin sa kanya. No, check natin yung kanyang cable, Type-C cable na mahaba. Yan. So, kayang-kaya siya talaga, very flexible kung saan nyo siya ilalagay sa inyong sasakyan. Meron na rin siyang extra na 3M tape para kung sakaling mawala ng dikit yung nakakabit. No? So, yun lang yung laman nung box niya. Try natin ngayon kunin yung pinaka-camera. No? So, ito siya guys. No? Yung 70mm M310. Wala talaga siyang screen. Mukha lang siyang maliit sa picture. Pero sa personal yan, malaki din siya. No? Nakakabit na yung kanyang 3M tape. Meron siyang adjuster dito. No? Dito yung kanyang indicator light. At sa gilid, yung kanyang micro SD slot at saka yung kanyang Type-C port. No, ayun lang. No, yung very simple lang talaga yung design language ng 70mm dito. So, install na natin to, no guys.
Okay, so after couple of minutes guys, no, install na namin siya. To, pakita ko sa inyo yung pagkakabit. Yan. So madali lang siya, very minimalist kasi nasa likod lang siya ng rear view camera. Kaya pagka nandito ka sa nagda-drive ka, hindi siya nakakaharang sa view mo, no. So yung wiring madali lang na maitago kasi mahaba siya. Yun yung standard guys na installation. Pero kapag gagamit na kayo ng hardwire kit, I would suggest patulong kayo sa mga professional car electrician para mas maikabit nila ng maayos, no? Yun lang naman sa installation part guys. Okay, so ngayon nakita na natin yung mga footage nitong 70Mi M310. Kamusta? Mare-recommend ko ba siya sa inyo? Well, kagaya nung nakita nyo kanina sa footage, yung ating sasakyan na pinag-testingan ay medium tint sa harap. Pero nakita nyo naman kahit medium tint siya, no, sa umaga kitang-kita lahat ng details, clarity ng plate number at saka iba pang importanteng detalye ng mga sasakyan, kitang-kita. Sa gabi naman, no, hindi tayo mag-expect ng sobrang clear niya kasi hindi naman siya high-end na dashcam. Pero for the price range at sa pagiging entry level niya, kitang-kita niya naman guys, no, na more than enough pa rin yung napoprovide niya. Kahit papano, clear na clear pa rin yung plate numbers ng mga sasakyan. No, wag lang talagang sobrang bright ng ilaw ng kasalubong natin, which is nakaka-apekto. Pero other than that, kapag nasa harapan mo yung sasakyan, clear mo, nakikita yung plate number, no, at yung iba pa mga importanteng details, no, kahit hindi masyadong maliwanag yung environment mo habang nagdo-drive ka, kitang-kita mo pa rin. So ayun guys, no, yung aking findings o yung mga napansin ko while reviewing this dashcam, no, yung 70Mi M310. So mare-recommend ko ba siya sa inyo? Definitely, kung naghahanap ka ng entry level na dash camera, for me, okay na okay ito. So kung gusto mo makabili nito, lalagay ko sa description box yung link ng mismong dash camera na to, pati yung kanyang hardwire kit, no, kung paano ka makakabili niyan. So kung nagustuhan mo yung video na to at nakatulong ito sa decision making mo sa pagbili ng dashcam na to o hindi, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!